Magandang gabi po sa lahat, sa kapatid natin sa online, sa Pastor Landing at sa mga nag-join pa po. Kasama po ako ngayon dito sa church, siyempre si Pastor Dom. Wala pa po si Princess, no? But anyway, tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan sa Isaiah 58. At nasa verse 11-12 na nga po tayo. At last time po ay si Pastor Dom po ang nag-discuss kasi po nasa biyahe po ako nung mga oras na yun, no, alas 8. So, yan po, tayo po ay dadako muna sa ating panalangin bago tayo magsimula. Samahan niyo po ako. Ama, dadakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay makapag-aral at maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyong paggamit sa akin sa gabi ito. Naway ang mga kapatid na makakarinig at makapanood ng live na ito, Panginoon, ay nabuksan ang kanilang puso't isipan at maunawaan ang pagpapala mo, maunawaan ang iyong salita at maipamuhay ito hanggang sa ikaw ay patuloy na mapapurihan. Lord, gabayan niyo po ang mga kapatid na wala pa ngayon. Sana po makasama namin sila sa pag-aaral na ito. At ikaw po ang mahuna sa gawain ito at ikaw mataas at mapapurihan. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan po, no? Maraming salamat po sa lahat. By the way, balikan lang po natin yung 9 and 10, no, na tinalakay po ni Pastor Dom noong Martes. Dahil kahapon nga po ay wala rin pong daily devotion kasi nga po prayer meeting po ng church, no. So, ang 9 and 10 ay tumutukoy po sa gagawing pagtugon ng Panginoon sa kanyang pangako. Kung ito ay susundin ng mga tao ang kanyang nag-uutos, no? Nandun po yung mensahe sa verse 9 na ibibigay ng Diyos ang pagpapala kung nandun gagawin nila yung kanyang pinag-uutos. At doon din sa verse 10, ang mga pagpapala nagmumula sa pamumuhay ng mahabagin at hindi pag-imbot, no? May pagkukusa na pagtulong, kusang loob, no? At nabanggit na rin po doon, no, yung ginawa ni Rahab na isang kilalang patutot at nakita natin kung paano niya tinulungan sila, ano, ang mga lingkod ng Panginoon, no? So, ang pagtulong sa kapwa na may kusang loob at bukal ay isang pagpapakita ng tunay at tapat na pagsunod sa Panginoon. Pinagpapatuloy din ng mga talatang ito ang paglalarawan ng Diyos sa tunay na pagsamba na mas binibigyan diin ang panawagan na aktibong pangalagaan ang mga nagugutom, damitan ang mga hubad at palayain ang mga wala sa tapat na katarungan, no? Dito ay isang bagay na ang pangako ng Diyos, ang kanyang katapatan ay hindi nawawala, no? So hindi lang pagbibigay ng mga pagkukunan kundi pamumuhunan ng oras, lakas at pagmamahal sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Nandun yung tunay na pangangalaga at pagmamahal sa kapwa doon sa mga bahaging binanggit ng verse 9 and 10. Balikan lang natin. Okay. Yan. Yung verse 9, yun nga po, no, sa araw na yun, di rin giniyawi ang inyong dalangin. Inyo ang pang-api. May kondisyon po ang Panginoon sa bahagi ito, no. Yun nga po ay pinakita rin dito yung malalim na relasyon ng Panginoon. Malalim na dito ugnayan niya doon sa mga tao, no. Sa 10, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin. Kusang loob na tumutukoy sa walang walang pag-iimbot. So, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyo papakainin at tutulungan ang mahirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng
sa katanghaliang tapat. Grabe po yung ah, blessing, no? This is biblical blessing po, no? Yung kino-quote ko na kapag sumunod ka sa Panginoon, may pagpapala, at pag sumuway ka naman, may kaparusahan, no? So, alam natin ito po ay tumutukoy sa justisya ng Panginoon, no? God's justice, no? At ito isang bagay na dapat nating matandaan, maipamuhay at maisapuso na anuman ang kalooban ng Panginoon na tayo patuloy ng tumusunod, ito ay lagi mayroong kasunod na pagpapala. Pero again, malinaw din na binahagi ni Pastor Dom na hindi dapat tayo nag-expect, no? Hindi tayo nakapokus doon sa reward or doon sa pagpapala. Bagkus mas nakapokus tayo doon sa pagsunod, no? Mas importante na makita sa atin yung genuine, yung obedient heart, no? Yung talagang sumusunod sa Panginoon at hindi yun sumusunod ka lang dahil meron kang matatanggap. So maling ano po yun, no? Karakter. So tayo ay magpapatuloy sa verse 11. Sinabi dito, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. So ito nga po yung ang mga tao ay magiging tulad ng isang halamanan na dinidiligan at ang mga sinaunang ang ang lupa ay tila hindi matutuyo, no? Yan. So ito ay isang pangako ng paglalaan, patnubay at pagpapanumbalik ng Diyos para sa mga namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang kalooban, inilarawan nito ang isang buhay na pinapanatili at pinapasigla ng kanyang patuloy na pangangalaga sa mga ito. Kahit na sa pinakamahihirap na sitwasyon, pinapangako ng talatang ito na ang Diyos ay naroroon at magiging aktibo sa buhay ng mga lumalakad sa pagsunod. Ang kanyang patnubay ay hindi paminsan-minsan kundi patuloy. Yung salitang lagi, kahit sa mahihirap na sitwasyon na sinisimbolo ng lupain na pinaso ng araw, tutugunan ng Diyos ang mga pangangailangan ng kanyang bayan at bibigyan sila ng lakas. So isang pangako ng Panginoon ng provision, no? Kumbaga unfailed, never fail, kumbaga na pangako ng Diyos na tuloy-tuloy, continuous, no? At ito ay hindi natatapos sa kanyang biyaya para sa mga tao. So ito ay isang salita, bahagi ni Propeta Isaiah na para isang mensahe to restore or magkaroon ng panibagong pagpapanumbalik ang mga tao sa Diyos. Dahil nga doon sa nakaraang sitwasyon na hindi sila nagkakaroon ng tunay na pagsamba, ay hinayag ni Yahweh kung paano siya mapapapurihan. At dito ay, siyempre, ang kasunod po nito, once na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tulad ng nabanggit ng Tuesday, ay nandun po yung pagpapala ng Diyos. Again, binanggit dito yung patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh. So ito po ay provision, protection, araw-araw na kaligtasan na binibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang bayan. Pinapangako, ibig sabihin ito po ay isang sitwasyon na mangyayari, no? Tutuparin ng Diyos na patuloy na pagpapatubay o biyaya sa mga tao. Yan. So, nandun yung parang yung nabanggit yung sa John 4:14, yung spring, no? Yung living water, no? Tulad ng isang
pagtanggap sa Panginoong Hesus ay once na ito iyong tinanggap, hindi ka na mauuhaw, no? So, yun po yung isa pang napakagandang pangako ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay magkakaroon ng continuous blessing doon sa patuloy na paglago tulad ng isang nadidiligan araw-araw na taniman. So, ang paglalarawan ay isang hardin na nadidilig ng mabuti ay isang bukal na ang tubig ay hindi nabibigo. Ah, ay nagpapakita ng kasaganahan, pagbabago at pagkabunga. Tulad ng isang malusog na hardin na umuunlad kapag mayroon itong sapat na pinagmumulan ng tubig. Ang isang buhay na nakaugat sa Diyos ay umuunlad kahit sa mga pinakamatuyong panahon dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagkain at lakas. So, napaka-importante po ng tubig, no? Kahit saan po, at alam natin na ang mundo ay majority niyan is water, no? Nilalaman ng water. Ang tubig ang kailangan ng tao, ng mga halaman, even mga hayop, no? At ito po ay sumisimbolo sa buhay. Sumisimbolo sa buhay na biyaya ng Panginoon na naalala ko nung nasa ano po nung nasa field demo po ako, kumakausap ako ng mga magsasaka, no. Lagi nilang complain, no, walang irrigation. Isa sa pinakaimportante sa tanim at sa mga tanim sa mismong ano po, no, may mga taniman, gulayan, maisan at mga palayan, ang pinakaimportante para sa kanila ay tubig, no? Tubig na makakatulong sa kanila sa paglago ng kanilang tanim. At ganoon din dito, no, tulad ng pangako ng Panginoon na buhay, ang tubig na to ay patuloy na bumubukal upang ang isang hardin ay matubigan at magkaroon ng buhay at patuloy nitong namumulaklak at namumunga. So ito ay tulad na isang lingkod na patuloy na binibiyayaan ng Panginoon, daily provision, at ito ay walang ano no, walang tigil. Yan. So tayo sa panahon natin, importante po sa atin. Mahalaga na tayo ay nandoon sa pagsunod sa Panginoon. Mahalaga rin na ito ay ating maunawaan kung ano ba yung kanyang inag-uutos. Siyempre, dito nga po ay nabanggit yung pagtulong sa pinakamahirap, no, at pagbibigay ng pagkain, liligtas sa mga naapi. Ito ay sinulat nga po ito nga po ay mensahe ni Propeta Isaiah na nakakaranas ng mga espiritual na panlipun ng pagbagsak. Sila ay nag-aayuno at nakikibahagi sa mga reliyosong gawain, ngunit ang kanilang mga puso at kilos ay hindi na ayon sa mga hangarin ng Diyos. That's why hinahamon sila ng kabanata, no? Ito po yung pinaka-konteksto. Yan. So, ang awa ng Diyos at habag ay pinapakita dito at patuloy na biyaya ng Panginoon sa kanyang mga tao na once at sila ay sumunod para silang natuyong lupa na nagkakaroon ng konti-unting buhay dahil sa tubig. Ang tubig ay yung simbolo nito ay buhay. Yan, sa isang lipunang agraryo tulad ng sinaunang Israel, which is nabanggit ko rin naman kanina, no, ang tubig at matabang lupa ay mahalaga para sa kaligtasan. Ang imahe ng isang hardin na nadidiligan ng mabuti at tiyak na magiging malalim ang dating na sumisimbolo hindi lamang sa physical na sustansya kundi pati na rin sa spiritual na pagpapanibago at pagpapala. Andun po yung yung kalakasan. Kalakasan, hindi lang sa physical kundi spiritual at yung unfailing provision ng Panginoon. Yan. So, ang tubig, ang isa sa pinaka-importanting material, no, sa lahat ng bagay, no. Sabi nga lagi, no, di baling mawalan ng kuryente, wag lang tubig. Isang bagay na pinapaunawa sa atin dito ng Panginoon
ng kanyang pangakong biyaya sa ating pagsunod sa kanyang kalooban ay kanyang ibibigay. Alam po ng Diyos kung paano niya tayo bibigayaan, no? Ang tanging gawin lang po natin ay sumunod at ito ay maipamuhay. So, binabanggit din dito na ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi isang malayong Diyos, kundi isang aktibong gumagabay at tagapagbigay ng pangangailangan ng kanyang ng mga lingkod. Pinapaalala sa atin ng talatang ito na ang paglalaan ng Diyos ay holistic na tumutugon sa physical, emosyonal at spiritual na pangangailangan ng tao. So, ang pangako ng patnubay at kasiyahan ay nagbibigay diin sa katapatan ng Diyos. Ang mga sumusunod sa Kanya ay namumuhay ng may pagsunod ay maaari magtiwala sa Kanya na ipagkakaloob ang Kanyang mga pangangailangan at palakasin ang mga ito, kahit na sa pinakamahirap na mga pangyayari. Worst scenario, syempre, no, sa isang magsasaka ay yung matuyuan ka ng lupa at tila yung iyong pinundar o naging puhunan na pananim ay unti-unti nang nawawala. Subalit dito no isang mistulang biglang dating ng tubig, nagkaroon ng buhay ang isang lupa na parang may isang bukal na nagbibigay ng buhay at papatuloy na biyaya dahil unti-unti itong nadidilagan ay unti-unti itong tumutubo at namumunga. So ito po ay isang paglalahad ng pangako ng Diyos at ito ay isang katuparan ng kanyang isang katuparan ng kanyang pangako. No? So yung struktura ng talata ay lumilipat mula sa aktibong pakikilahok ng Diyos o ang Panginoon ay gagabay sa iyo palagi patungo sa mga nagresultang pagpapala na nagpapakita ng sanhi at bunga ng ugnayan sa pagitan ng patnubay ng Diyos at pag-unlad ng kanyang bayan. Kaugnay na verse sa awit 23:1-3, ang Panginoon ang aking pastor, wala akong kakulangan, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tahimik na tubig, pinapaginhawa niya ang aking kaluluwa. Ang Jeremias 17:7-8, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay inihalin tulad sa isang punong itinanim sa tabi ng tubig, namumunga kahit sa tagtuyot. Yung sitwasyon dito no na namumunga kahit sa tagtuyot ay kahit tayo hindi natin itong kaya explain no. Subalit ang Panginoon po ang nagsusustain sa part na 'yon no. John 7:38 sinabi ni Jesus na ang sinumang naniniwala sa kanya ay magkakaroon ng mga bukal ng buhay na tubig na dumadaloy mula sa loob. So same parang ano po no yung sa living water no, yung yung sa babae yung Samaritana sa John 4 na once na tinanggap niya ang inaalok ng Panginoong Hesus ay hindi na siya mauuhaw pang muli no. This is the Holy Spirit. Pilipos 4:19, at tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian kay Kristo Jesus. Yan. Para sa atin, no, sa ating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang talatang ito ay isang paalaala na ang Diyos ay tapat. Isa sa pinaka lagi ko pong na-i-share no, sa online, no, every time na tayo ay nagbabasa ng Bible, mas nakikilala po natin yung katapatan ng Panginoon, yung katotohanan tungkol sa Kanya, at isang mahalagang bagay na maunawaan ng lahat ng mananampalataya kung ano po ang tunay na katangian ng Diyos. Dito ay ang pagtitiyak ng Diyos sa kanyang mga mensahe na ang panahon ng
ng pinakamahirap na sitwasyon ay magbubunga rin ng maunlad na biyaya mula para sa mga tao. Ang Diyos ay tapat, nagagabay at magpapanatili sa atin. He sustain us. Wala pong iba ang nagsusustain sa atin. Kada araw, araw-araw actually, no? Tayo ay dumadaan sa mga kabigatan, mga sitwasyon na akala natin drain na tayo, but God is with us at pinapanatili niya tayo sa ating buhay. Yan. So, kapag tayo namumuhay, nandun dapat yung ating pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod natin sa Kanya ay isang pagpapakita ng ating pagsuko o pag-submit, no? At ito po ay mas nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ang pagsunod, ang higit na mahalaga para sa Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at mga pagkukunang kailangan natin upang umunlad. Ayan, ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat. Siya po ang lumikha ng lahat. At siya rin po yung source ng lahat, no? So, wala tayong ibang aasahan, kundi siya lang. At siya lang po talaga yung magbibigay nito. Nabanggit din, no, sa ating mga pag-aaral na alam po ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan, ano yung ating araw-araw na kailangan sa ating buhay. At ito'y kanyang ibibigay sa atin. Ang importante, ang mahalaga ay sumunod tayo sa Kanya. So, hinahamon din po tayo ng talatang ito na, again, umasa tayo sa Panginoon bilang ating sukdulang pinagmumula ng pagkain at lakas. Nag-iisang pinagmumulan, no? Wala namang iba talaga eh. Tayo ay pinapaalalahanan sa talatang ito na wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Tulad ng isang hardin na umaasa sa tubig, dapat tayo manatiling konektado sa Diyos. Yun yung once na tayo patuloy na konektado sa Kanya, dumadaloy, no, yung Kanyang biyaya, no, presensya sa atin. So, magitan ng panalangin, siyempre number 1 po yun, no, yun po yung pinaka dapat nating naipapamuhay, panalangin. At siyempre, ang pagsamba na pamumuhay sa kalooban ng Panginoon, sa pagsunod sa kanyang mga utos, at siyempre, ang nais ng Panginoon ay makita sa ating puso ang tunay na pananampalataya, which is yun po yung pagtulong natin sa mga nangangailangan, pagbibigay sa atin ng tulong sa mga walang-wala. Yan. So, pagsunod upang umunlad sa ating spiritual na buhay. Spiritual growth ay isang bagay na madalas ay ito yung nababaliwala. Bakit? Kasi nakafocus sa panlabas na pagsamba or pag-aayuno. Instead na yung tunay na pagsunod ay sa pagsunod sa Panginoon ay ito po ay mas bibigay sa atin lalo ng paglago. So, kung talatang ito ay sumasalamin sa malalim na pagmamahal at pangangalaga ng Diyos para sa kanyang bayan. Hindi lamang siya nag-aalok ng mga pagpapala, kundi nangangako rin sa paggabay, pagpapanatili at pagpapalakas sa atin sa bawat panahon ng buhay. Pinapakita ng kanyang mga pangako sa talatang ito na ang kanyang pangangalaga ay hindi limitado sa mga spiritual na bagay, kundi umaabot sa bawat aspeto ng ating kapanganakan. Divine guidance, yan, no? Ang satisfaction ay maranasan lang natin mula sa Panginoon at hindi sa anumang bagay dito sa mundo. At yun nga po, no, yung provision na alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. So, ang pag-ibig ng Diyos ay aktibo at sinadya na nagbibigay ng eksaktong kailangan natin. Kahit na ang mga pangyayari sa ating paligid ay tila tuyo at tigang. Naalala ko tuloy yung hindi ko alam anong verse, yung kahit sa gitna ng disyerto, no, magkakaroon ng tubig, no?
grabe po yung kayang gawin ng Panginoon. Walang hindi kayang gawin po ang Panginoon para sa kanyang mga lingkod. Yan, si Jesus ang katuparan ng talatang ito sa sa sitwasyon ng Panginoong Jesus. Siya ang mabuting pastol na gumagabay sa kanyang mga tagasunod. Sa John 10:14. Ang tubig na buhay na nagpapawi ng ating matinding pagkauhaw. John 4:14. At ang pinagmumula ng lakas at pagpapanibago para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Mateo 11:28-30. Yung come to me who are heavenly laden. Tama ba? Yung may mga yan, may mga kabigatan, no? So, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ginagawang posible ng Panginoong Hesus para sa atin na maranasan ang masaganang buhay na inilalarawan sa talatang ito. Ang kanyang presensya sa ating buhay ay parang bukal ng tubig na hindi nauubusan, patuloy na nagpapaginhawa at nagpapanatili sa atin. Ito po ang dapat nating maunawaan palalo sa talatang ito na hindi po tumitigil ang Panginoon. Hindi po siya nawawala, hindi po siya lumalayo, no. Bagkus siya po ay patuloy na nakamonitor sa atin. Alam niya po kung ano ang ating ginagawa. Kaya po mahalaga na tayo po ay nagiging tapat, no? Tapat sa ating mga ginagawa, sa ating pagsamba sa Kanya. Ang talatang ito ay nag-aalok ng isang masagandang pangako ng katapatan ng Diyos na gabayan, suportahan at baguhin ang kanyang bayan. Hinahamon tayo nito na magtiwala sa Kanya sa bawat panahon at mamuhay na sumasalamin sa kanyang pangangalaga at paglalaan sa iba. Alala ko na naman yung Isaiah 40:31 na siya po, no, bakit nagagawa ng isang lingkod ang pagpapatuloy kahit sa kabila ng kabigatan at kahirapan na kanyang nararamdaman. Kasi bakit? Kasi ang Panginoon lang po ang tanging pinagmumulan ng kalakasan, no? Yun nga po, no? Siya po yung nagpapanatili sa atin na parang ang isang bukal na tuloy-tuloy yung kanyang biyaya, tuloy-tuloy yung suporta at supply ng pangangailangan ng tao. So, yun po, no? Tayo ay patuloy na umasa sa Panginoon. Again, ang buhay natin ay dapat nating isuko at ilaan sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Sa verse 12, yan. Muli ninyo itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang pangitain ng pagpatumbalik at pagbabago. At yun nga po, no, restoration. Binabanggit dito ng mga tao ng Diyos na gumaganap ng aktibong papel sa muling pagtatayo at pagpapagaling ng mga nasira, kapwa sa espiritual at pisikal. Ito ay isang makapangyarihang larawan ng pag-asa at layunin. Ang mga sinaunang guho ay muling itatayo, tatawagin silang tagapag-ayos ng mga sira. So, ito po ay isang panibago o restoration na resulta ng pagsunod sa Panginoon, sa kanyang kalooban, at ito yung kanyang pangako sa mga sumunod sa kanya. Ang mga naghahangad ng katarungan, awa at tabag ay nagiging mga ahente ng pagpapanumbalik. So, itinatayo nila muli ang mga sinaunang guho o sumisimbolo sa pagkukumpuni ng mga sirang sistema, relasyon at komunidad. Ganun din, no, sa spiritual, no, yung mga bumagsak sa spiritual. Ang titulong tagapagtayo ng mga nawasak na pader ay nagmumungkahi ng pagdadala ng seguridad at katatagan, habang ang tagapag-ayos ng mga kalye na may mga tahanan ay tumutukoy sa paglikha ng isang ligtas na maunlad na komunidad kung saan maaaring umunlad ang mga tao. Sa ibang bansa, especially yung mga nasa first world
country, ang pangunahin po nilang, ang priority lagi nila is daan. Pangunahing priority nila is yung tibay ng mga itinatayong building, no? Bakit daan? Kasi ang daan ang pinaka ah, ah, unang kailangan ng mga sasakyan, no, para mapabilis ang transaksyon, yung mga kalakal, mga deliver, no. Ito po ang papataas ng economy. No, once na ito ay maayos, smooth ang nagiging proseso, no. Nakakalungkot, karamihan po dito sa Pilipinas, ah, ang lagi na lang nagiging problema ay yung mga daan at yung mga substandard na ano no, na mga building. Lalo na po no, pag umuwi ako ng Quezon, ay talagang instead na dapat 45 minutes, nagiging 1.5 hours, no? Dahil sa tagal, gawa po nung kailangan bagalan ng mga driver yung pagdaan doon sa zigzag at sa ibang mga lubak-lubak na daan. So, nakakalungkot kasi instead na ito ay maging mapabilis yung transaction, no, ng bawat tao, ay ito yung lalo nakapagpabagal. Bakit? Dahil sa maling sistema. Dahil sa mga pansariling kapakanan, sa pansariling interest, no? So, again, ito naman po ay paalaala lagi sa atin. So, dito makikita natin na mayroong pagpapanibago, pagpapanumbalik. Si Propeta Isaiah dito ay nakipag-usap sa isang bayan na nasa pagkaatapon at kawalan ng pag-asa. Ang mga sinaunang guho na tinutukoy sa talatang ito ay maaring literal dahil ang Jerusalem at ang templo ay nawasak na nag-iiwan sa lupain ng tiwangwang. Yung mga, dahil nga doon sa nangyari sa Jerusalem, itong mga infrastruktura o mga gusali ay mga sira-sira na. No? Para sa mga Israelita, ang muling pagtatayo ng mga guho na ito ay sumisimbolo ng bagong pag-asa. Pag-asa na binigay ng Panginoon, pagpapalibago at bagong simula, katuparan ng mga pangako ni Yahweh. So gayon pa man, ang mensahe ay higit pa sa pisikal na muling pagtatayo ng mga nasira. Nananawagan ito sa bayan ng Diyos na ibalik ang espiritual at moral na pundasyon ng kanilang lipunan. So inaayon ang kanilang buhay sa kanyang tipan. Ganun po ang Panginoon, no? Talagang dumadaan ka man sa mga sitwasyong mabibigat, mahirap, pero lagi nandun po yung pagtuturo at restoration. So, sumasalamin sa kanyang katarungan at katwiran. Lumilikha ng mga komunidad na sumasalamin sa kanyang katarungan at katwiran. So, itinatampok ng talatang ito na ang pagnanais ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging bahagi ng kanyang gawaing pagpapanumbalik. Hindi lamang niya ay pinapangako na ayusin ang mga sira, kundi tinatawag din ang kanyang mga tagasunod, ang mga tao na manumbalik, sumama sa kanyang misyon at sumunod sa kanyang ipapagawa. Tulad natin, no, na ako honestly ay sa loob ng 32 years, no, hindi ko pa na siya kilala. Pero dumating yung time na ako ay kanyang tinawag sa pamamagitan ng mga taong nakilala ko na kanyang ginamit. At ito nga po, no, nandun po yung pag-asa na makasama, sumama at tumugon sa misyon ng Panginoon. Yan. So, sinasalamin din ito ang tumutubos na katangian ng plano ng Diyos kahit sa gitna ng pagkawasak. Nangangako siya na magdadala ng pagpapanibago ang kanyang bayan, hindi lamang mga tatanggap ng kanyang mga pagpapala, kundi bibigyang kapangyarihan na maging mga daluyan ng papanumbalik para sa iba. Gawing instrumento, gawing tulay, no, para sa iba na makarinig ng gospel at ganoon din, no, yung paanyaya ng Diyos na manumbalik sa kanya.
tayo ay patuloy na ginagamit ng Diyos, ang tao na kanyang pinili, na kanyang lingkod ay patuloy na sumusunod ay ito ang dadala ng liwanag sa mga nasa kadiliman. So, gumagamit ang talatang ito ng matingkad na paglalarawan upang ilarawan ang pagpanumbalik, ang mga pariralang muling pagtatayo ng mga sinaunang guho at itayo ang mga sinaunang pundasyon ay nagmumungkahi ng pagbabalik sa isang bagay na matibay at pangmatagalan. Ang paglalarawang ito ay nag-uugnay sa kasaluyang gawain ng bayan ng Diyos sa isang pamana na sumasaklaw sa mga henerasyon. Yan. Ang mga titulong tagapag-ayos ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong simula. Tayo ay tinatawag dito ng Panginoon na tayo ay manumbalik. Hindi lang sa physical, kundi yung relasyon, no? Relasyon at yung pakipag-isa sa Kanya. Ang mga pangalang ito ay hindi lamang sumasalamin sa gawaing gagawin ng bayan ng Diyos, kundi pati na rin sa karakter ng kanilang ipapakita habang naayon ang mga ito sa kanyang mga layunin. Nakikita, ito yung nagiging bunga, no? Magiging resulta, restoration, at syempre yung spiritual rebuilding. Hindi lang physical rebuilding, kundi spiritual din, no? Ito ay tumutukoy din sa yung pagtatayo ng mga walls na nasira at syempre yung covenant ng pakipagtipan ng mga tao sa Panginoon. So pinapaalala rin sa atin ng talatang ito na ang gawain ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang para sa ating kapakinabangan. Tinatawag niya tayo na gamitin ang pagpapanumbalik ng ating naranasan upang magdala ng kagalingan at pag-asa sa iba. Para sa ating sa panahon natin ngayon, ang talatang ito ay nagsisilbing isang panawagan ng pagkilos, ng pagsunod at pagtugon sa pinapagawa ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa panahon natin ngayon na tayo ay pinapaalalahanan na patuloy na mamuhay ng tapat na pananampalataya sa Kanya. Tingnan ang mga sira sa kanilang mga komunidad, tanungin kung paano sila magiging bahagi ng gawain ng panunumbalik ng Diyos. Maging ito man ay muli pagtatayo ng mga relasyon, pagtugon sa mga kawalang katarungang sanlipunan, o pagpapalakas ng mga espiritual na pundasyon ng simbahan. Ang bawat mananampalataya ay may papel na ginagampanan. Ang bawat tao, ang bawat lingkod ay may kanya-kanyang purpose, no? Tayo po ay may kailangan tugunan na gawain. May bawat ministry, may bawat gift ang bawat tao. Mayroon sa evangelism, mayroon naman sa church planting, at mayroon naman sa ministry, no, sa mga music at sa dito sa church. Mayroon din naman sa mga iba't ibang aspect o larangan na makapagpatuloy sa misyon ng Panginoon. Especially yung pagbabahagi nga po ng salita ng Panginoon. So tayo ay inuutusan, patuloy na inuutusan at inaalok ng papanumbalik. Tayo ay maging instrumento, maging tulay para sa mga taong patuloy na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, ang mga talatang ito ay sumasalamin din sa puso ng Diyos para sa pagpapanibago at pagpapagaling. Hindi niya iniwan ang kanyang bayan sa mga guho, kundi gumagawa upang ibalik ang mga nasira. So, ganun po ang Panginoon, hinayaan niya, no, na maranasan ng mga tao na yung hirap, yung pagkabihag, no, yung pinaka worst na nangyari sa kanila, pero nandun palagi yung pagbibigay ng Diyos ng pag-asa, no, yung restoration na tuloy nating tinutukoy dito. So isang pader na nasira pero muling itatayo. Isang
isang relasyon na nahiwalay pero ibinabalik. Yan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, si Jesus ay ang sukdulang tagapag-ayos ng mga sirang pader at tagapanumbalik ng mga kalye. Sa pamamagitan nito, ang muling pagkabuhay, ang muling niyang pagkabuhay ay gumawa siya ng paraan para ang sangkatauhan ay makipagkasundo sa Diyos. Magkaroon ulit tayo ng chance, no, na makalapit sa Ama. So, inayos ang nasira na relasyon na dulot ng kasalanan. Colossus 1:20. So, binibigyan din ni Jesus ng kapangyarihan ng kanyang mga tagasunod na ipagpatuloy ang kanyang misyon ng papanumbalik. Sa Mateo 5:14-16, tinawag niya ang kanyang mga disipulo na ilaw ng mundo na may tungkuling magdala ng pag-asa at pagpapagaling sa isang sirang mundo. Sa pamamagitan niya, ang mga mananampalataya ay nasasangkapan o ah, instrumento upang isabuhay ang pangako ng talatang ito. Tayo ay patuloy na magpahayag, no? Maging ilaw, maging ah, maging daluyan ng mensahe ng Panginoon. Siyempre, tayo ay maging instrumento sa ating, especially dito sa ating komunidad, no? Kanina lamang ay may mga kabataan dito, no, talaga na sila ay nasanay na buhay tambay, talagang typical na kabataan na puro puro liwaliw lang, no. Pero nagpunta po dito at nakakatuwa dahil yun nga po, gusto nilang matuto. Gusto nilang matuto. Sana ay magtuloy-tuloy po, no. Siyempre sa biyaya po ng Panginoon, ah at yun nga po, no, nandun nga po yung pag-schedule kasama si Pastor Dom na sila ay maturuan. So, yun po, no, mga ganyang mga ganyang sitwasyon, maggawain na tayo ay patuloy na maging instrumento ng Panginoon sa bahagi ng pagbabahagi ng magandang balita. So, talatang ito ay isang mapangyarihang paalaala ng pag-asa at layunin na matatagpuan sa pagsunod sa tawag ng Diyos. Hinahamon tayo nito na tingnan ang mga pagkawasak sa ating paligid hindi bilang isang hadlang, kundi bilang isang pagkakataon upang maipagtulungan sa kanyang gawain ng pagpapanumbalik na nagdadala ng kanyang liwanag at pagmamahal sa isang nasasaktang mundo. Yun nga po, no, tayo yung maging way, tayo yung maging instrumento ng Diyos para sa mga nasira, no, sa mga napalayo sa kanya, na mga patuloy na namumuhay sa maling gawain, sa maling buhay, na tayo yung maging instrumento at liwanag upang manumbalik sila at nandun magkaroon sila ng panibagong buhay. At yun nga po, yung tulad ng mga nasira, sila ay maayos at maibalik sa original na disenyo ng Diyos. Especially, hindi lang sa physical, kundi spiritual din. Yan. So, yun po, dun po muna natin tinatapos ang ating talakayan. 51 minutes na pala. Ay, 47 minutes na pala. So, medyo nag-OT po tayo, no? So, bukas po ay pagpapatuloy natin yung huling dalawang talata ng Isaiah 58 at tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng mga talatang ito na tayo ay maging kasangkapan, no? Maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang pagkatawag sa atin, tayo ay patuloy na tumugon sa kanyang mga nais na ipagawa at ipinag-uutos. Especially na tayo ay maging way para sa iba na manumbalik sa Panginoon. Maiayos muli ang kanilang relasyon sa Panginoon at magkaroon ng koneksyon at relasyon sa Diyos. So, yun lang po. Tayo po ay sama-samang manalangin para sa ating pagtatapos.
Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na gabay sa gabing ito. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Maraming po sana ang nakarinig. Ito ay maipamuhay, Panginoon, na mas lalo ka man nilang makilala ang iyong katapatan, ang iyong pangako na patuloy na nangyayari, Panginoon, ang iyong biyaya na hindi natatapos, ang buhay na iyong binigay sa amin na patuloy mong pinagpapala. At ganun din, kami mga patuloy mong ginagamit upang maipahayag ang iyong mga salita, ang iyong nais na iparating, ang pagpapabalik sa iyo, ang relasyon nila, ang relasyon ng mga tao na maiayos, ang mga nasira ay maibalik sa dating disenyo at magkaroon ng tibay sa pamagitan ng patuloy na pananampalataya, patuloy na pag-asa, at patuloy na pagdepende sa iyo, Panginoon. Naway kami lahat dito sa Touching Lives ay patuloy na mamuhay, na umaasa sa iyo at humahawak sa iyong mga pangako. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Samahan niyo po kami sa aming pagpapahinga ngayong gabi ito. Sa iyo lamang po, alat na papulit parangal. In Jesus' name, amen. Yan, maraming salamat po. Ay, Kuya Jigs, nandiyan ka pala, no? Sorry, di kita na-mention. Pastor Nanding, siyempre sa Pastor Dom, kasama ko dito, at sa Princess. Sister Jiminette Babaw, no? From Mindoro po. No? Kaya si Pastor, asawa ko ni Pastor Michael, magandang gabi po sa inyo dyan. Brother Edgar, di ko rin napansin, no? Dyan pala kayo. Ayan, sorry po, no? Siyempre, sa lahat po ng mga nag-join, ang kumari ko, siyempre, Realin Laudes at Timonan. Hi, Mars, magandang gabi sa inyo. Ayan, salamat po sa inyong pag-join. Tayo po ay magsama-sama muli bukas sa ating pagpatuloy, sa ating pag-aaral sa Isaiah 58. Maraming salamat po. Sa Diyos na po, papulit parangal. In Jesus